Mababasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Esteban sa mga tao, sa matatanda at sa mga eskriba, "Napakatigas ng ulo ninyo, di pa nababago ang inyong kalooban, ayaw ninyong dinggin ang katotohanan. Kung ano ang ginawa ng inyong mga magulang, iyon din ang ginawa ninyo. Lumalaban kayong lagi sa Espiritu Santo. Sinong propeta ang hindi pinag-usig ng inyong mga ninuno? Pinatay nila ang mga humula sa pagparito ng matuwid na inyo namang ipinagkanulo at ipinapatay. Tumanggap kayo ng kautosang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel, ngunit hindi ninyo tinatalima iyon." Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanhedrin, sila'y nagngalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban, na puspos ng Espiritu Santo, ay tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos at si Jesus na nasa kanyang kanan. "Bukas ang kalangitan," sabi niya, "at nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos." Tinakpan nila ang kanilang tainga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay silang dumaluhong sa kanya. Kinaladkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Hinubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuotan at iniwan sa isang binatang nagngangalang Saulo, at pinagbabato nila si Esteban na nananalangin naman ng ganito, "Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu." Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, "Panginoon, huwag mo na po silang panagutin sa kasalanang ito." At pagkasabi nito, siya'y namatay. Kasang-ayon si Saulo sa pagkapatay kay Esteban. Ang salita ng Diyos. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan, tagapagtanggol ko't aking kaligtasan, tagapagtanggol ko at aking kanlungan, ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko, tagapagligtas kong tapat at totoo. Ikaw poon aking pinananaligan, magbubunyi ako, magsasayang tunay sa iyong pag-ibig na walang katapusan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Itong iyong lingkod sana ay lingapin, ingatan mo ako't iyong pagpalain. Iligtas mo ako at iyong sagipin, tanda ng pag-ibig na di nagmamaliw. Iyong kinalinga at iningatan mo laban sa adhika ng masamang tao. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ng mga tao kay Jesus, "Ano pong kababalaghan ang maipakikita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo?" tanong nila. "Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang, ayon sa nasusulat, sila'y binigyan niya ng pagkain mula sa langit." Dugtong pa nila. Sumagot si Jesus, "Dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit, sapagkat ang pagkaing bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan." "Ginoo," wika nila, "bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkaing iyon." "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay," sabi ni Jesus. "Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nais ko po munang batiin ang mga araw-araw na sumusubaybay sa atin pong mga pagninilay ng salita ng Diyos dito po sa TV Maria. Yan pong mga nasa Dubai, Saudi, Abu Dhabi, nasa Italia, nasa Espanya, nasa Taiwan, Hong Kong, Singapore, Canada, US, at iba't iba pa pang bahagi ng buong daigdig at buong Pilipinas. Sumainyo po ang kapayapaan at pag-ibig ng atin pong Panginoong Hesus. Sa atin pong ebanghelyo, narinig po natin na ipinakilala ni Jesus ang kanyang sarili, hindi lang bilang tagapagbigay ng tinapay na bumubusog ng tiyan.
He is not merely a provider of material bread to satisfy physical hunger. Ipinakilala ni Jesus yung kanyang sarili bilang tinapay na nagbibigay buhay. He himself is the bread, the only food that can satisfy our hungers and our thirsts. Sa mga kwento sa Ebanghelyo, sa mga kwento ng buhay natin, iba't ibang gutom ang nararanasan natin. Gutom, dulot ng pangungulila dahil sa pagkamatay ng isang mahal sa buhay. Gutom, dulot ng panghuhusga, dulot ng pagtanggi ng kapwa. Gutom, dulot ng karamdaman. Lahat ng gutom na ito, tinugunan ni Jesus. Tinugunan niya ng pagtanggap, ng pagpapatawad, ng pagbusog, ng kanyang pagyakap, ng kanyang kapayapaan. Hindi lang siya tinapay na bumubusog ng tiyan. Siya ay pagkain na nagbibigay buhay na pumupuno sa lahat ng ating mga gutom, sa lahat ng ating mga uhaw. Alam niyo po yung puso ng tao, may puwang. Lahat tayo may puwang. Pero para pong merong sense of incompleteness and a nagging, painful void in the human heart. Ang tawag daw po dito, existential ache. Napapansin niyo po bang mga magulang, yung tapos nang mag-aral yung mga anak ninyo, bumukod na, nagkaroon ng sarili-sarili nilang mga pamilya, humiwalay na ng bahay. Napansin niyo po ba, minsan ay pag nakaupo kayo, mag-isa na lang kayo sa hapagkainan, bigla kayong maluluha. Bigla niyong mararamdaman yung lungkot. At sasabihin ninyo, tapos nang mag-aral yung mga anak ko, pinakain ko sila, pinalaki ko sila, pinag-aral ko sila. Hanggang dito lang ba ang lahat? Kasi bumukod na, humiwalay na sa bahay. Ang lungkot-lungkot ng buhay. Mayroong puwang na masakit. Mayroon kulang sa buhay. Mayroong puwang na naghahanap ng pupuno dito. At ano yung pinangpupuno natin sa puwang? Maraming pagkakataon ang pinangpupuno natin, gadgets. Kaya nga, palit ka ng palit ng telepono, palit ka ng palit ng iyong computer. Lahat, no? Pampuno sa puwang, pagkain, stress eating, kain ka ng kain, bakasyon, kung saan-saan ka nagpupunta, sugal, bawal na relasyon. Ito yung mga pampuno natin. Pero napansin nyo ba, tuwing ito yung pipiliin nating pampuno sa puwang, parang lalong lumalalim yung lungkot. Parang lalong lumalalim yung gutom, yung uhaw. Sabi po ni Jerry Walls, the happiness continues to evade us. Sabi niya, in our age, as in every age, people are longing for happiness, not realizing that what they are looking for is holiness. Yung palang puwang na naghahanap ng pupuno para makaranas ng tunay na kaligayahan, ang hinahanap, Diyos. Kasi yung puwang, yung paanyaya sa atin na kilalanin natin at maranasin natin na ang Diyos lang yung pumupuno sa lahat ng ating mga gutom, uhaw at kulang. Parang sinasabi sa atin ng Diyos, yung puwang na yan, hindi ko yan ginawa para ikaw ang pumuno. Ako lang ang makakapuno niyan. Only God can fill our deepest hungers and our deepest thirsts. Si San Agustin nga, dumating sa punto sa buhay niya, ang laki ng panghihinayang. Sabi niya, hanap ako ng hanap ng kaligayahan sa paligid ko, makikita ko lang pala at matatagpuan sa kalooban ko. Kasi nananahan ng Diyos sa kalooban.
only God can fill our deepest hungers and thirsts. In the human heart, we can discover profound incompleteness. Para daw itong basic and constitutional loneliness. Talagang makakaranas tayo ng lungkot dahil may puwang, dahil may kulang. At ito yung tanda na kailangan nating magbigay ng puwang sa Diyos sa ating buhay. It is a sign and an invitation of our total emptiness before God. I am an empty vessel that will not be filled with any measure of human relationship or created things. Kulang ako at hindi mapupuno yung kulang at puwang sa puso ko, hindi kahit anong bagay na nilikha, hindi gadget, hindi bakasyon, hindi cellphone, hindi pagkain, hindi sugal, hindi droga, hindi bawal na relasyon. Sino lang ang makakapuno? Ang Diyos. Kaya dapat makita natin ang Diyos, walang karibal dapat sa buhay natin. God must have no rival in our lives. Let us recognize that only God can fill me. And once I allow God to fill me, every other element of my life falls into its proper place. Noon pong Good Friday, pagkatapos mo ng dalawang magkasunod naming prosesyon, yung prosesyon ng libing at yung prosesyon ng solidad, umupo po ako sandali para magdasal. Nasa harapan po ng altar yung Santo Entierro at yung Mater Dolorosa. At habang nakaupo po ako at habang nagdarasal, may isang nanay po na umupo sa tabi ko. Si Nanay Marie. Sabi niya, Father, kayo po yung nagbasbas sa asawa ko nung namatay siya. Naalala ko, pinuntahan ko sa bahay, kapapanaw lang ng kanyang mister, bago dalhin sa punerarya ay binasbasan ko na. Sabi niya, Father, kanina po kasi nung nagpuprosesyon, napansin ko po, sira na po yung sapatos ng ilang mga sakristan. Sabi niya, wala na po kasi yung mister ko. Noon pong inaalagaan ko siya nang may sakit siya, medyo malaki din po yung nagagastos namin sa mga gamot niya. Wala na po siya ngayon. Parang kaya ko pong sumagot ng 10 bata para po bilhan sila ng bagong sapatos. Kapag hinahayaan natin na pumasok ang Diyos sa buhay natin, makakapagbigay buhay tayo. Itong si Sister Marie, alam ko nagluluksa pa siya eh. Pero pinili niyang magbigay buhay. Pinili niyang magbigay ng pag-asa. Pinili niyang magbahagi. Nung isang dalaw-hilom po namin, yung dalaw-hilom po ay dumadalo kami sa mga may sakit at matatanda sa iba't ibang mga barangay ng aming parokya. Dinalaw po namin yung kapatid ng isa sa aming mga lay ministers. At ikinikwento niya, pagkatapos niyang mangumpisal at pagkatapos ko siyang bigyan ng komunyon, kinikwento niya po na namatayan siya ng anak, 35 years old. Namatay dahil sa cancer sa bituka. At habang nagkikwento siya, ay hindi mapakali yung katabi kong kasama sa aming Ministry for the Sick. Tapos nakikita ko na parang may tumutulo ng luha sa mata niya. Kasi sabi niya, mahirap talagang mamatayan ng anak. Sabi niya, ako rin, namatayan ng anak. Bata pa rin siya, namatay sa cancer, sabi niya.
Mahirap nga namang mamatayan ng anak ang isang nanay. Kasi nga naman, di ba, kapag asawa yung namatayan ng asawa, ang tawag sa kanya, byudo o byuda. Kapag yung anak namatayan ng magulang, ang tawag ulila. Pero kapag nanay ang namatayan ng anak, wala namang tawag sa kanya, di ba? Kasi wala namang salita na yayakap dun sa tindi ng sakit na nararamdaman ng isang nanay na nawalan ng anak. Pero alam niyo po, itong si Sister Evelyn, miyembro ng aming Ministry for the Sick, tuwing Lunes, sumasama siya sa aming maglibot sa mga may sakit. Mula dun sa mahirap at masakit na karanasan, tumawid siya para magbigay ng pag-asa. Para maging bahagi ng isang ministry na nagiging saninang paghihilom sa mga may sakit at mga matatanda. Bakit? Dahil walang karibal si Jesus sa buhay nila. Dahil pinili nila si Jesus na tinapay ng buhay, ang nagbibigay buhay sa kanila. Kaya sila rin handang mapira-piraso para makapagbigay buhay sa kapwa. Ito yung hilingin natin, Panginoon. Gawin mo rin kaming tinapay na nagbibigay buhay. Lord, make us bread broken so that we can be shared to others. Ito po ang salita ng Diyos, ang salita ng buhay.